Mga problemang nangangailangan ng solusyon, ating tutugunan. Mga issue na kailangan ng legal advice, ating pag-uusapan. Lahat po ng yan ating tatalakayin at haharapin dito sa Case to Case. At para tulungan po tayo himayin ang ating featured cases for today, makasama po natin si Attorney JP Ferrer. Welcome back to Kada Umaga, Attorney. Magandang umaga, Pia. Natutuwa ako na nakabalik ako dito You're sa programa back. nyo. Yes. At magandang umaga sa mga kada. Oo, kailangan namin ng tulong mo, attorney, dahil marami-rami itong mga problemang tatalakayin natin. Ang mga kaso po na pag-uusapan natin na may kinalaman sa mga madalas na pag-awayan ng magkakapitbahay. Kaya eto po, ano ba ang first case? Let's watch this. Hello po, attorney. Gusto ko lang po magtanong sa inyo kasi meron po kaming kapitbahay na nagpapagawa po ng bahay. Ngayon po yung mga bato nagbabagsakan po sa bubong namin. Nasira po yung bubong namin at kapag umuulan, pinapasukan po kami ng tubig. Ngayon po, pwede po ba ako magreklamo? Pwede ko po silang kasuhan? Ano po ang pwede ko pong gawin? So, sa kaso po ng renovation na walang abiso o paalam, yun po ba ay grounds para ireklamo agad-agad ang kapitbahay? Yes, Pia. Pwede ay na agad ireklamo yung kanyang kapitbahay. Unang-una, dapat may ano yan, May abiso? renovation permit mula sa Okay. City Hall. Sa City Hall, Oo. hindi man lang sa barangay, attorney. Dapat sa City Hall, sa Department o Building Official, dapat magpaalam siya. Pero kung nasa ano siya, kung nasa subdivision siya na may homeowners association, Correct. kailangan din siya kumuha ng renovation permit dun sa homeowners association. Okay, pero what if meron pala silang permit, hindi lang alam nung kapitbahay niya? Kung may permit, pwede niya lang ireklamo yung abala na nagdulot dun sa kanya. Okay. Oo. Yung ingay, yung nahulog na bato, yun ang pwede niya ireklamo. Okay, that's a separate issue, Oo. no, attorney? Kahit na may permit siya, Oo. pwedeng sabihin na nuisance, private nuisance, under civil code yung ingay at yung paghulog ng bato sa kanyang bubong. Okay, attorney, sa kaso po ng renovation, syempre, maingay talaga yon during the day because Oo. the work happens during the day. Oo. Anong pwedeng maging solusyon doon? Hindi naman pwede magtrabaho yung nagre-renovate ng gabi. Ito namang call center agent, during the day din nagtatrabaho. Paano po yun masusolusyonan? Ang solusyonan doon ay yung dapat hindi siya magtrabaho ng 10 to 10 p.m. hanggang 6 a.m. Pero kung talagang hindi maiwasan na magtrabaho yung During the day? kailangan i-lessen lang yung noise, bawasan yung ingay Naku. dun sa construction. Mahaba-haba kasi yung mga shift na mga call center agent. Baka hindi na Oo. matapos yung renovation nila. Oo. Di ba? Paano yun, attorney? Kailangan lang talaga siya Oo. may Ano- pag-usap. Pwede siya may pag-usap sa contractor nung kapitbahay niya para maayos yung problema. You mean to say, yung kapitbahay ang makikipag-usap doon sa contractor ng kapitbahay? Oo. Pero dadaan Pwede po muna ba sa yun? kapitbahay. Oo. Oo. In this particular case, attorney, do you advise them to file a case right away? Hindi ba dapat Kung hindi masolusyonan i-try sa muna magkakapitbahay, sa magandang pag-uusap? pwede siyang magsampa ng kaso sa barangay. Barangay muna kasi parehong barangay sila, di ba? Oo. Ano pong kaso ang pwedeng isampa dun sa kapitbahay na nagpaparenovate? Pwedeng barangay complaint for private nuisance dahil sa ingay. At pangalawa, dun sa nahulog na bato. Ayun, yung Oo. sa nahulog na bato, ano po ang pwedeng ikaso doon? Nuisance din. Nuisance din. Kasi yun eh. Resulting to damage to Oo, property. resulting to damage to property. Ito po ba ay kriminal na case? Kung Or magkaroon ng civil injury, only? halimbawa, nahulog sa roof, tapos sa butas at may mabukol, o magkaroon ng injury yung nasa loob ng bahay, Oo. yun, pwedeng less serious physical injuries, light physical injuries, serious physical injuries. Depende sa kung gaano katagal yung kailangan para magamot yung injury. Yung pagkasira lang po ng property, Damage to property lang yun. Reckless imprudence resulting to damage property tawag. that's a criminal case. Oo, criminal So case may yun. kulong din Oo. kung mangyari yun. Oo. Naku, ang hirap naman na itong problema na ito. Kailangan talaga live harmoniously, no? Oo.
Naka-encounter na po ba kayo ng ganyang problema at paano po na-resolve? Sa ano namin, sa subdivision namin, may mga problema din ganyan na sobrang ingay at buti na lang di naman may pinagbabawal sa subdivision namin na magtrabaho tuwing linggo tapos mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, bawal na ang construction. Oras ng tulog. Oo, ang problema kasi nito, pareho sila ng oras ng trabaho. Yung mga nagre-renovate at saka tong call center agent. Naku, mahirap talaga yan. Kailangan nila mag-usap. At saka paano kung halimbawa nag-result pa ito sa pagkasesante niya dahil hindi niya makausap ng matino yung mga sineserbisyohan niyang mga kliyente sa pagiging call center agent. This is another case. Case for damages naman yun. Nauna pa rin, dadaan pa rin sa barangay. At kung hindi sila magkasundo sa barangay, sa korte na. Ano kaya ang maaaring gawin ng barangay officials dito sa dalawang ito? Ang maaaring gawin ng barangay officials dito ay patawag sila at magkaroon ng susubukan ng barangay na maayos yung problema o magkaroon ng amicable settlement or compromise agreement at mapatupad yung compromise agreement. Pero kung hindi sila magkasundo, mag-i-issue na lang ng certificate to file action yung barangay. Ano naman po yun? Para pwede ka nang magsampa ng kaso sa korte. Yun yung requirement bago tanggapin ng korte yung kaso. Kasi sinusubukan talaga ng mga korte natin na bawasan yung mga kaso sa di ba? Kaya buti na lang may barangay justice system tayo under local government code natin. Matagal na 1991 pa yun. Sino nagde-decide doon kapag yung barangay captain? May mediation sa barangay captain at kung hindi magkasundo sa mediation ng barangay captain, magkakaroon ng lupon sa tagapamayapa para magkasundo yung Sino-sinong mga kasapi doon? Kadalasan ang makasapi doon yung barangay captain, tapos sa isang barangay may 5 to 20 members ng lupon at pinipili doon yung mga pinipili doon 3 at may barangay secretary rin. 3 yung lupon. Kasi sila yung magde-decide doon sa kaso. Ang susubok na magkasundo yung parehong Okay, wala namang At subukan nilang pakinggan yung panig ng dalawang partido. Okay. All right. Sana nakatulong yan sa kada nating may problema sa renovation ng kanilang kapitbahay. Ito naman po, pag-usapan naman po natin ang ating susunod na kaso. Panoorin po natin to. So, pag-tenement po ako dun sa unit na tabi-tabi, yung problema kasi namin, meron kaming kapitbahay na masyadong maingay. Nag-video okay siya kahit hating gabi tsaka madaling araw. Tapos, pag weekends naman, sobrang lakas niya magpatugtog. Ano kaya yung pwede namin gawin sa kanya, attorney? Ano naman po ang batas o ordinansa na nagbabawal sa sobrang pag-iingay sa isang area, sa isang residential area? Una-una, meron tayo sa civil code din yung private nuisance under Article 694 ng civil code na either it offends the senses or annoys the senses. Tulad dito, di ba? It annoys the ears. So, pwede ito matuturing na private nuisance na pwedeng i-abate extrajudicially o sa korte at barangay. At pangalawa, meron din tayong ordinansa noong, ang pagkaalala ko, 2013, SP number 2234. Okay. Na dapat makontrol yung ingay mula sa mga videoke, ganyan. Talagang nakalagay doon videoke. Kahit na sa private residence, kasama yon. So may karapatan itong taong ito na patahimikin yung kapitbahay niyang maingay. Oo. Lalo na sa mga oras na alas 10 hanggang alas 6 ng umaga, alas 10 ng gabi hanggang alas 6. Paano po kung during the day, okay lang ba yun? Kung during the day, pwede. Pero kung talagang naka-annoy sa senses nung kapitbahay, pwede niya pa rin ireklamo. Oo, kasi ang problema dito, they have a shared living space. So, ibig sabihin, magkakadikit kasi, no? Oo, kailangan meron ka talagang
malasakit doon sa mga Oo. sa mga nakatira din sa same Oo. area, 'di ba? Dahil dikit-dikit. Pwede namang hinaan yung volume, di ba? Oo. Paano po sinabi po nung rockstar na may right to privacy at freedom of expression din ako? O kahit na may right to privacy siya, nakadamay pa rin. Naapektuhan pa rin yung right naman to peace, kapayapaan ng kapitbahay niya. Kaya dapat respetuhin niya rin, hindi lang yung sarili niya, di ba? Lalo na yan, lumalampas sa kwarto niya yung ingay, dapat respetuhin yung privacy rin at yung kapayapaan ng kanyang kapitbahay. So, attorney, ano ba ang pwedeng gawin ng complainant kung talagang hindi madaan sa mabuting pag-uusap itong hidwaan nila tungkol sa rockstar, feeling rockstar kapitbahay niya? Kung di talaga madaan sa maayos na usapan, yun, magkano na naman tayo sa barangay, pwede siya magreklamo ulit sa barangay. Barangay or dun Oo. sa kung sino man yung Kung may homeowners nangangalaga ng association, tenement. pwede Oo. rin, kahit tenement, minsan may asosasyon yan. Oo. Kung may mga rules sila na laban dun sa ingay na yon, pwede niyang sabihin na binabiolate nito. Oo. We have to be good neighbors, Oo. mga kada. Kailangan, Mahalaga kung yun. tayo ay may shared living space with others, kailangan maging sensitibo rin tayo sa kung paano tayo nakakaapekto sa kanila. Oo. Okay. Ito naman ang ating last case, attorney. Panoorin po natin to. Attorney, may gusto po sana akong ireklamo na kapitbahay namin. Rescuer po kasi siya, may mga alaga po siyang aso at pusa. Ang kaso, parang magkakaroon na po kami ng insomnia sa puyag, lalo na pag sabay-sabay po silang tumatahol. Isa pa po yung mga dumi po nila. Feeling ko po dun po kami makakakuha ng sakit. Ano po kaya ang pwede namin ireklamo sa kanya? Ito ba, attorney, meron ba tayong batas na naglilimit sa bilang ng mga alagang hayop na pwede nating alagaan kung tayo ay private residence? Kung meron lang sana, pero wala talaga akong alam na batas na Walang naglilimit ganun. sa bilang ng mga Okay. inalagaan na aso o mga pets. Tulad Wala. ng sa mother-in-law ko, meron silang halos 20 mga aso at pusa. Pero wala talaga. Kasi private nagrereklamo space mo yan eh. Hindi nagrereklamo yung kapitbahay. hindi niyo. naman nagreklamo. Pero yun na nga po, Wala. Oo. is that reason enough na magreklamo dahil maingay nga yung mga alagang aso at pusa ng kanilang kapitbahay? Pwedeng magreklamo kasi rin yan. Pwede rin nating consider yan na Nuisance. private nuisance. Kasi it Oo. offends the senses at it endangers the health nung, di ba, kapitbahay niya. Oo. Sinabi niya nga, yung amoy. So, ang gagawin ng ingay. mga barangay officials dyan ay malamang i-inspect yung bakura ng kapitbahay to make Oo. sure na ito ay Walang malinis. harmful, malinis. Oo, kasi kung mag-aalaga ka, kailangan maging malinis ka. Oo. Paano yung ingay? Hindi naman natin ma-fault yung mga aso dahil nature nila yung magtahulan. Paano yun, attorney? Kung di talaga ma-solve yung ingay at sobrang dami, pwede naman hindi nila isumbong sa barangay o sa veterinary department ng City Hall Oo. na sobra na yung ingay at nakaabala na sa kanilang kalusugan at kapayapaan. Oo. Kasi oo. yan eh. Wala pong weight yung sinasabi niyang vlogger kasi siya ng animal rescue. O kahit vlogger ka, dapat pa rin, respetuhin mo yung kapayapaan ng kapitbahay mo. Correct. Pwede naman siyang pumunta sa ibang lugar na na may malayo sa ibang mga tao o kaya lagyan niya ng insulation yung kanyang 'di ba, lugar para hindi lumusot yung ingay ng aso. Oo. So, yun ang pwedeng paggawa ng barangay sa kanila. Oo. Oo. Pero kung worst case scenario, halimbawa, wala silang budget para i-soundproof yung kanilang area,
Ano ang worst na pwedeng pagawa ng barangay? Ang worst na paggawa ng barangay ay pakuha sa veterinary department ng City Hall yung mga aso na lalo na yung maiingay. Away yan talaga. Oo. Tapos i-impound. Kasi meron din tayong ordinansa, di ba? Yung sinabi ko kanina ordinansa, laban sa sobrang ingay. Correct. Oo. At kung mapapatunayan po na ang cause ng kanilang pagkakasakit ay dahil sa amoy at dumi ng kanilang mga alaga, pwede po bang ipasagot dun sa kapitbahay ang mga medical bills nila? Oo. Ano yan, meron tayong Anti-Rabies Act na 2037, noong 2007. Oo. Na kung magkaroon ng epekto yung mga aso tulad kung nakagat ay dapat sagutin nung may-ari na aso yung Medical bills. Oo. May kasama rin po bang moral damages dahil daw sa pagka-traumatize ng kanyang pamangkin? Maaari, pero yun, mahirap lang patunayan yung moral damages. Oo. Magpapapsychologist pa siya, psychiatrist, gano'n. Oo. Na talagang Halimbawa, medical certificate. talagang dahilan ng sakit niya na mental ay yung ingay ng aso. Naku, paano kaya yun? Kailangan siguro ilagay nila lahat sa loob ng bahay. Oo. Para kung magtahulan, sila lang ang Oo. mapuhuya. Tapos yung kwarto na nasa pinakaloob ng bahay. Oo, Hindi tama. yung dun sa malapit sa kapitbahay na kwarto, di ba, na nagreklamo. Oo, naku, napakahirap talaga. Kailangan natin maging good neighbors. Attorney, para hindi na mahantong sa mga demandahan ng ating mga kada, ano pong legal advice ang pwede mong ibigay sa kanila? Pia, ang legal advice na mabibigay ko sa ating mga kada ay una, subukan natin may pag-usap ng maayos sa ating mga kapitbahay para hindi naman maapektuhan yung relasyon ng magkakapitbahay. At kung hindi pa rin talaga madaan sa usapan, bago pumunta sa korte ay pumunta muna sila sa barangay Oo. o kaya sa City Hall. Kasi yung mga ganyang kaso, yung mga nuisance, ay may mga may karampatang mga ordinansa. Oo. At saka, syempre, pairali natin ang pasensya, ang Oo. kindness, hindi ba? Let's keep an open mind para naman yung dialogue, hindi mauwi sa... Awayan. Kasi Sa minsan, lalong lumalaking problema kung magsuntukan, di ba? Oo, parang Kaya sa... baka may barel pala yung court bahay. Baka magkaroon pa ng barilan. Oo, Kaya hindi sana, naman yun kaya worth rin buti it. may barangay justice system tayo. Subukan magkasundo yung makakapit bahay. Dapat muna, keep an open mind para Oo. naman we hear out each other's sides. Kadalasan naman may solusyon na na mahahanap yung parehong partido, lalo na kung may kasamang barangay, di ba? Oo, at saka alalahanin natin, mga kapitbahay natin yan for a long time. Oo. Kung hindi man for life. So you really have to coexist in a harmonious way, hindi ba, attorney? Hirap yung magkorte-korte pa. Oo, Dapat na tapos lang, yung you malalaking still kaso have na to lang be yung nasa korte kapitbahay natin. with them, Oo. di ba? Ay, di ba? Magle-lead pa yan to more conflict in the future. Hirap naman kailangan pang lumipat tong isa para lang, di ba, magkaroon ng kapayapaan. That's Oo. right. At kung hindi na nila yan masolve outside of court, attorney, or kung gusto nila ng mga iba pang legal consultation sa inyo, please give your contact details. Yes, Pia. Ang aking law office ay ang Ferrer and Associates Law Offices. May Facebook page kami at website. Yung Facebook page namin, Ferrer and Associates Law Offices. At yung website namin ay www.ferrerlaw.com.ph. At ang contact number naman ng office namin ay 8911-3375. Yon, maraming salamat, attorney. Maraming salamat din, for Pia. your legal advice this morning. Walang At anuman. mga kada, hindi po maiiwasan talagang alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakapitbahay. Pero imbis na po mag-away at magkasuhan, mas magandang ito na lang po ay pag-usapan at magawa ng paraan para problema ay masolusyonan. Hanggang sa susunod na kaso dito po sa Case to Case. Let's get together.